Hi guys, welcome back to my channel, Pinas Reaction. So guys, mayroon tayong i-react ngayon. Ito'y galing sa COA. Marcos Defense, 4.56 billion combined confidential fund and intelligence fund. So the office of the president remained to pass but to post the highest amount of confidential expenses, maintaining the same level of as last year. The OP spent 2.25 billion and 2.23 billion on confidential and intelligence funds in 2023, according to COA. Sa akin, okay lang naman na ganito kalaki ang confidential at intelligence fund ng ating president. Kasi presidente siya eh. Dapat talaga magamit niya yung confidential and intelligence fund. Kasi siya yung namumuno sa ating bansa. Diba? Dapat yung pinaggagamitan nito ay tungkol sa safety ng ating bansa. Diba? Kaya kailangan talagang gastusan talaga para sa akin. Kailangan talagang gastusan niya. Pero, dapat nasa tama yung paggamit niyan, di ba? Para syempre, pera natin yan. Pera ng taxpayer yan. Dapat sa ikabubuti ng ating bansa ang paggamit niyan. Sa para sa ating yung safe. Diba? Kasi mahirap naman kung saan-saan lang dinadala ang mga yun. Diba? O sabihin natin confidential nga, kaya hindi natin pwede malaman kung saan nila ginagamit. Kasi para din sa safety din ng mga informant ng ating gobyerno na tumutulong sa ating gobyerno na mapanatili ang ating katahimikan, kaligtasan dito sa ating bansa. Kaya mayroong mga ganyan. Okay? Kaya kaso ang problema lang dito, ang laki ng kanya, di ba? Ano ba mga problema ng ating bansa? Security ba? Siguro sa China, pwede natin magamit yung confidential fund and intelligence fund na yan, di ba? Kung ano ang tinatakbo sa ating nangyayari sa West Philippine Sea. Kaya napakalaki siguro ng budget nila dyan. Yun ang nasa tingin ko lang mga idolo. Pero kayo, ano ba sa tingin nyo ang pwedeng pagkasasan ng confidential and intelligence fund ng gobyerno ngayon? Kasi wala naman ng masyadong terorista. Diba? Wala naman ng terorista ngayon. Tahimik naman na siguro ang ating bansa. Lalo na sa mga mga kaliwang grupo. So, pwede na naman sila magamit. Magamit yun. Yung funds na yan. Pwede magamit yan. Pero ang banta lang naman sa atin ngayon yung West Philippines. Yung China. Ang banta naman sa atin. Kung doon talaga nakafocus, sana doon talaga nakafocus. Para yun nga, yung security ng ating bansa mapangalagaan pa rin. Pero ang dami pa rin dami nakakapasok sa ating teritoryo eh. Diba yung nakaraan, yung Russia. Yung nila, yung submarine nila nakapasok sa ating EEZ, yung exclusive economic zone natin, diba? Nalaman naman natin pero huli na lahat. Kumbaga, dumaan na sila, wala na tayong nagawa. Hindi na natin na-intercept or hindi natin na binalaan, diba? Na ang layo-layo ng Russia pero nakapunta sa ating EEZ. Iba rin naman talaga mga malalakas na bansa talaga kung saan-saan na lang sila napupunta. Mga idolo. Hindi mo akalain na mapapadpad sila dito sa atin. Pero yun nga lang kasi kung titignan mo sa ito, kukumpara ko lang mga idolo sa panahon ni President Digong. May war on drugs siya. So, ang dami mga intel kailangan dyan. Intelligence fund na kailangan dyan para malaman kung sino-sino yung mga drug lords. Diba?
naman, dahil meron pa sa Marawi, nangyari sa Marawi, di ba? So, ang daming pwedeng paggamitan ng ano na yan, confidential and intelligence fund nung panahon ni Tatay Digong. Pero ngayon, wala kasi ako maisip mga titulo talaga kung anong pwedeng paggamitan ng confidential at intelligence funds. Kundi ang West Philippine sila. Siyempre, kay President Digong din, meron din yan sa West Philippine Sea. Diba? Kasi ang pinagkaiba nga lang nila kasi, ang foreign policy kasi nila, is friends with all. Kumbaga, friends niya dapat lahat. Walang kaaway, walang ano. Pero dito kasi sa foreign policy ni President Marcos, magkaiba talaga. Parang pwedeng magdulot ng kaguluhan sa ating bansa. Kasi meron siyang kinakampihan sa bansa. Nakaaway naman din. Diba? Kaya parang naiipit din tayo para magiging battleground din itong ating bansa pag nangyari yung hindi dapat mangyari dati. Lalo ng gera. Kaya itong confidential fund and intelligence fund, i-check naman din ng COA. Kaya hintayin natin i-check ng COA. So lahat namang may intelligence fund sa confidential, COA ang magdi-decide yan. Kung merong pagkukulang, kung merong maling paggastos, mga yan. Diba? Hindi yung tayo yung nag-uusga. Intelligence funds nga yan mga idolo eh. Walang pangalan na totoo dyan. Hindi pwedeng ilagay yung totoong pangalan. Lalo lang informant ka ng gobyerno. Sabihin natin informant ka nandun, yung kaaway ng gobyerno. Mayroong tao doon na informant ng gobyerno. Tapos ilalagay mo yung pangalan niya doon. At makikita. Diba kasi pinapakita eh. Yung sa hearing sa Quadro, pinapakita yung mga mga pangalan. Paano kung totoong pangalan yun? Itinanganib na yung buhay ng informant na yun, pati yung pamilya niya. Yung kasi yung theology nun. Theology? Pagka yun yung parang rason ko bakit hindi totoong pangalan. Kaya hindi ko lubos maisip ko bakit kailangan hanapin pa sa PSA ang mga pangalan na nakalagay doon. Kasi mga alias lang yung mga ito doon. Kung iisipin mo, madali lang isipin yan. Kaso parang may mga taong nagpapalala ng mga sitwasyon talaga eh. Na parang napakasimpleng bagay. Pinalala ko. Lalo na confidential. Pag kung hindi confidential at intelligence fund, kunyari regular fund, yun ang question nyo. Lalo na kung iba ang pangalan, wala talaga doon. Sabihin natin yung mga ayuda na yan. Ayuda, pwede mong lagay yung totoong pangalan mo doon kasi binigyan ka, diba, ng gobyerno. Para sa susunod, hindi madoble yung bigay sa'yo. Yung iba naman makinabang. Doon pwede yun. Pero kung isipin mo, CF yan, saka IF, confidential sa intelligence, hindi pwedeng malaman ng ibang tao. COA lang saka yung may hawak ng confidential saka intelligence fund ang nakakalam kung sino-sino yung mga yan. Hindi mo lalo sa Quadcom. Hindi ko naman inaano yung Quadcom pero meron kasi mga taga-kaliwa doon komunista. Ano mo ginagawa nila? Pinipilit alamin kung sino-sino yung mga tao. Bakit? Para malaman nila kung sino-sino yung mga informant ng gobyerno. Kung meron bang nagtataksil sa grupo nila na informant ng ating gobyerno para malaman yung mga galaw nila. Diba? Pag nalaman yun, may idea na sila kung sino-sino yung mga informant ng ating gobyerno. Pag nalaman nila, ano mangyayari? Hahantingin nila yun. Hindi nyo ba nagigit? Kaya nga puro mga alias na mga nakapangalan. Hindi pwedeng totoong pangalan. Kahit na ilang pangalan man yan. Isa o dalawa o tapos 400 na pangalan. Chinek pa sa PSA. Hindi ko maintindihan ba't kailangan check. Diba? Parang lang mapalaki
Yun hindi ko maintindihan. Kung iisipin mo lang naman talaga. Oo, concern ako sa pera natin. Kasi taxpayer din ako. Pero kung iisipin mo, kaya nga confidential sa intelligence. Doon pa lang sa word na yun, alam na alam. Manganganib ang buhay ng mga taong mga informal at ng gobyerno kapag nilabat ang kanilang totoong pangalan. Diba? Ganun kasimple yun. Pero sana itong confidential at intelligence fund ni Pangulong Marcos talagang nagamit para sa ating safety. Para sa ating kaligtasan natin. Kasi yun naman talaga intended ang mga yan. Hindi para gumawa-gawa lang ng mga o naman konti-konti na patago. Dapat doon talaga ilagay. Kasi sila nakakaalam yun. Tayo hindi natin alam. Kung ngayon nalaman natin may mga pangalan, pero hindi totoong pangalan. Kaya wag tayong mag-question na bakit walang mga Mary Crispia. Parang pinagsamang restaurant na Mary Crispia sa Kapiyak. Nagkikit. Parang, ay nako, ewan ko na lang talaga. Hindi ko rin talaga lubos mag-isip. Siyempre, kanya-kanya tayo ng isip eh. Kanya-kanya tayo ng reaksyon. Kaya kung yung reaksyon ko, sana respeto nyo. Respeto ko rin ang reaksyon. Pero sa bandang dulo, tayo rin naman ang apektado. Pera natin yan. Kaya kung yung sabi ng COA kasi makapagsabi din dadalhin sa Supreme Court pa yan para ma-double check yan. Hintayin na lang natin. Huwag tayo mag-judge. Diba? Huwag tayo mag-judge ng agad sa mga bali-balita. Kasi hindi pa tapos yung proseso. Hindi pa tapos ang proseso. Pero sana maging patas ang lahat. Hindi lang yung office of the Vice President ang gagawin. Dahil na confidential fund ang pinag-uusapan. Kung regular funds yan, yun ang question nyo. Kasi yun, mas madaling hanapin. Kasi may mga proyekto yan, mas madaling tignan. Diba? Yan, hindi pwedeng yan, bulat-latin yan sa matlang ipon. Matlang ipon! Diba? Ang daling isipin lang mga ito. Pero kung sarado yung utak natin, pro Marcos ka, pro Duterte ka, walang mangyayari sa atin dyan. Tayo lang ang naiipit dyan. Diba? Nalilito tayo kung ano ba nangyayari sa gobyerno natin ngayon. Parang pinaghahati-hati tayo. Diba nga, unity nga dapat. Kaya nga sila nanalize for unity. Pero ano nangyayari? Diba? Ano nangyayari? Patak-patak tayo. Sabi ng iba, nabudol. Ako, hindi ko pa rin isip. Nabudol din ba ako? Huwag naman sana. Diba? Kasi mahirap naman. Kasi naniwala tayo sa unity. Naniwala tayo sa unity. Sana hindi masira. Kaso sa nangyayari ngayon, talagang parang hindi ko maisip kung magkakaroon pa ng kaliwan na ganito na nangyayari talaga. Diba? Yun nga lang, wala na nangyari na ganyan. Kaya itong confidential funds ni Pangulong BBM, Pangulong BBM, yun nga sa kasaysayan, siya ang pinakamalaki na confidential funds according nga sa ating COA. Tama ba yung remain the highest amount of confidential expenses. So siya nga yung pinakamalaki na may confidential funds. Hindi natin talagang malalaman yan kung saan niya pinagagastos yung mga yan.
confidential nga. Wala tayong magagawa diyan. Pero sana nga, yun nga, yung bansang Pilipinas ang andyan, ang nakasentro para tayo maprotektahan at tayo iligtas sa mga para sa mga sa paggamit. Doon naman intended talaga yun. Diba? Kaya lang, ano pa masasabi niyo mga idol regarding dito sa sinasabing ang Pangulong PBBM o Pangulong BBM ang pinakamalaking confidential and intelligence funds? Comment down below mga idolo. So dito na po tayo nagtatapos mga idolo. Yan po yung direct reaction ko po. Walang basa-basa din. Walang basta kung ano yung nasa utak ko, yun na yun. Correct me if I'm wrong na lang. Diba? Ano naman yun eh. Ito, aking reaction. Kaya, gusto nyo mag-react, comment down below. Walang problema. Hindi lang ako malit. Hindi, kanya-kanya tayo eh. May kanya-kanya tayong mga manok. May kanya-kanya tayong paniniwala kung sino yung ating inalal dyan sa gobyerno. So nga lang, hindi nga, tayo lang naiinip. Ito nangyayari ngayon. So sana maayos at maging maayos na. Yun lang naman dapat nangyayari. Diba? Continuity lang ng pag-asenso ng ating bansa. Sana yun ang nasa isip ng mga nakaupo ngayon sa gobyerno. Kaya ngayon 2025 mga idolo, mag-isip-isip tayo talaga. Isipan talaga natin. Kasi talagang hindi natin malalaman kahit na nag-isip na tayo. Kasi kung ganyan naman ginagawa din plataforma talaga ang kailangan tingnan natin. Hindi ko sino lang yung natin tinutupo. Hanggang yun ang tingnan natin. Kasi wala. Yun lang kung yun ang titingnan mo. Kilala ko yan. Ngayon. Tutunan ko yan. Di ba naman ang ginagawa sa nakaupo na? Ito ang mic. So yun guys. Dami ko na naman sinabi. Ngayon wala na akong maisip. Napakahaba na siguro na ito. Kaya comment down below lang guys kung ano sa tingin nyo. Okay mga idolo? So huwag niyo po kalimutan mag-subscribe po sa akin News of Pinas Reaction Channel. Natawa tuloy ako. So comment down below lang guys kung ano sa tingin nyo o reaction nyo dito. So dito na po tayo nagtatapos. Maraming po salamat sa lahat.